Iba ang idinudulot na saya ng mga fur babies or mga aso. Alam na mga dog lovers yan at dahil may kapasidad naman kami ni Mark at medyo stable naman kami kahit papaano, kaya nag-decide kami to add another member to our family. We decided na mag-adapt ng isa pang aso. But believe me guys, hindi siya madali at lalong hindi rin siya mabilis na proseso. Kaya let's call this vlog, Mag-ampon ay di biro. Hello there guys, this is PJ Katapang. Welcome back to my channel. Today, napaka-excited namin ni Mark dahil bakit nga ba tayo excited? Because we are adopting another dog. Finally, makakapag-adapt na kami ng isa pang aso. Ang tagal namin tong hinintay, promise. Bakit nga ba tayo nag-decide na mag-adapt ng isa pang aso? Kwento mo nga. Dahil kasi ayoko na kay Hermes, Char. Uy, binabastos mo yung anak mo. Grabe ka. Ang bait-bait kaya nun. Wala na akong nakitang aso na kasing bait na Hermes. Kaya guys, alam nyo yan. Alam din ng mga friends and family natin yan. Napakabait na Hermes. Lumalaki yung pamilya namin ni Mark, guys. Wow. Na walang nanganganak. Nang wala nanganganak. So ayun nga, bakit nga tayo kumuha ng isa pang aso? Hindi, dahil kasi at least naman may kasama si Hermes. Dahil kasi sabihin na lang natin, okay, kahit nagbibigay naman tayo ng time sa kanila, pero si Hermes kasi parang hindi gaano sanay sa ibang Aso aso. yun, totoo. Kasi si Hermes, parang siguro nararamdaman niya, tao siya. Kasi kapag nakakakita siya ng ibang aso, iba yung ano niya, iba yung ang approach niya sa ibang aso. Takot siya, galit siya. Yung wala siyang nararamdaman na ano ba, natuwa pag may ibang aso. Parang may negative emotions yung dala ng ibang aso. Unang-una si Hermes dati walang pakialam sa mga sound, pag may mga malakas na sound, kapag may mga nagpuputukan sa labas, for example, mga fireworks. Si Hermes wala siyang pakialam, pero ngayong 6 years old na siya, parang takot na rin siya, naririndi na rin siya, o siguro tumatanda na rin. Sa tingin nyo guys, comment nyo nga kung may alam kayo tungkol sa aso. Tapos kung tama ba na sa ganong edad saka sila nagiging parang ganun nga, parang irritable hindi man irritable parang mas natatakot sila pag mas tumatanda sila, mas nagiging matatakotin sila. Hindi, to the point kasi dahil kasi diba yung kaibigan natin pinupush tayo na mag-adapt na lang. Ayun na nga, pero syempre hindi naman namin talaga naintindihan yung adoption. Kumbaga parang ano yung doon, Anong proseso, paano ba talaga? ayun ka. At ang proseso mahaba talaga. Sobrang haba ng process. Pero anyway, so ayun nga, naka kami sa Facebook page. And then, nakakita kami ng aso na parang gusto namin i-adapt. Attempt kaming mag-message. Syempre gano'n naman ang first magme-message ka. Actually, yung mga first attempts namin, first 2-3 attempts namin, they all said no. Talagang hindi ang sinabi nila, as in. Hindi ko alam bakit hindi ko alam kung hindi kami nakapunta sa nakapunta tayo sa second phase, which is the fill out ng forms. Pero abante pa yun. Dahil kasi nung halimbawa nakakita naman tayo ulit. Bali, ang sinuggest sa atin niya, kailangan yung magbigay ng presentation, gano'n. Tapos ng picture kasama ng aso, gano'n. Parang happy family, gano'n. Oo. May picture kayo ng kasama yung aso, tapos magbibigay ka syempre, you have to introduce yourself saying, I am ganyan, tas I live in ganyan. Tapos, yung pros mo kung bakit sa'yo dapat papunta yung aso, di ba? Parang, sa huli, sasabi mo, and I, thank you. Yung final answer naman nila, sabi lagi nila, tatawagan na lang. Parang audition lang ng Star Magic. Tatawagan, pero hindi naman kami tinatawagan. I know. Di ba? So parang nakakapag-lose hope naman masyado. Until one day, may nakita kaming pincher. Parang okay na sa amin kahit hindi chihuahua. Basta maliit. Kasi nga yung bahay naman namin maliit. At saka abangan nyo pala magagawa ako ng room tour, hindi pala, house tour. Yung house tour naming 35 square meters. Abangan nyo yan, gagawin ko yan. So umokay na ako kahit pincher. Umokay na rin si Mark kahit pincher, di ba? Umokay na kami kahit. Umokay na rin to kahit pincher. Umokay ka na rin bebe kahit pincher. Umokay na rin kaming lahat kahit pincher. And then, so nag-message ako.
Nag-message ako. So dahil sa meron na nga kaming mga forms na na-fill out, meron na kaming mga ready request na message sa cellphone para sa WhatsApp message, no? So yun na yung ginamit ko. Sabi ko, ay sige, try ko nga, gamitin ko na rin yung mini-message namin palagi sa iba. Yun ang gagamitin ko na pang-request message. So ayun, na-accept naman yung request. So dahil nga sa may ginawa na akong form, kahit hindi pa sa kanilang form yun, siyempre sobrang ano na ba, parang wala na kaming hope no, no? No. Parang ano na kami, laro-laro na lang. Sige, go. Go na lang. Kung ano, Papasa. parang wala na yung feeling namin ng excited, wala na yung ganun. Hindi na kami, parang nawala na kami ng gana. Kaya sabi ko, Theodore, actually meron na kaming mga fill out na form from other adoption ng mga aso. Sabi ko, baka naman pwede nang ito na para hindi na ako mag-fill out pa ng kung ano-ano. Tapos parang same questions lang din naman. Nag-yes. Di ba? Nag-yes siya talaga. So, ako talaga, lagi yung loob ko sabi, ang ganda nito. Parang okay to Parang mabibigyan kami ng aso. Dumating na yung point, yung sunod na phase ng adoption is ko-controlling ka, i-check ka sa bahay mo or i-check yung bahay mo. Hindi ko alam kung ano talaga yung i-check nila. Pero kailangan pumunta ng isang volunteer nila sa bahay mo para i-check. Siguro yung bahay mo or ikaw or... At saka in-interview tayo, di ba? Anong trabaho natin, unang-una. Tapos... Yung oras ng trabaho. Oras ng trabaho, yun ang mga mahalaga sa kanila. Kasi kailangan mong ilabas ang aso, guys. Para sa inyo na may aso, huwag niyong i-set sa utak niyo yung aso sa bahay lang. Kailangan nyo yan ilabas. Kahit pa sabi mong toy dog yan. Kasi ang aso hindi laruan. Ginagawa nyo stuffed toy, nilalagay nyo lang sa bahay. Hindi bata. Kailangan nyo siyang ilabas actually. Ano pinapakain natin kay Hermes, gano'n. Tinignan nyo yung mga pagkain ni Hermes, tinignan nyo yung kung saan natutulog si Hermes. So sabi niya walang dahilan, so nag-set kami sa okay na. Akala namin makukuha namin yung picture. So talagang excited ako. Until one day, itong si Teo nag-message, I'm very very sorry. Diyos ko, yun na naman. Ay yung word na I'm very very sorry. Nagkamali pala ako ng aso. Hindi pala yun yung pinapa-adapt na aso. Grabe. Yung nanay pala. Yung nanay pala yung pinapa-adapt na aso. Which is mas malaki. Matanda na yung 8-9 years old. Mas malaki tapos 8-9 years old na yung aso. Syempre gusto naman namin mas makakasama pa naman namin sana ng matagal. At the end, hindi pala kami Hindi pa pa rin ba? Hindi pa pala kami mabibigyan ng aso dahil hindi yun yung asong gusto namin. Tapos ayun na nga, biglang nag-message sa akin ulit si Teo. Out of nowhere. Nag-message. Sabi niya, kamusta kayo? May kasamang picture ng isang chihuahua. At ayun nga, syempre wala na kami sa phase ng interview ng kung ano-ano. Nandoon kami sa adoption na talaga ng chihuahua. Yun na. Ito parang chihuahua talaga siya. At we're now heading to this chihuahua para kunin na namin yung ina-adapt namin aso. Kaya we're very excited talaga guys. Sobra kami excited. Ikaw excited ka? Actually 3 days na kami excited sa totoo lang. Actually nagbiyahe kami ng 1.5 hours papunta dito. So less than 15 minutes na lang at nandun na tayo. So ibig sabihin, ayun siguro sa part na yun. Malapit na. Excited na kami talaga guys kasi syempre ang tagal naming hinintay ito na magkaroon ng isa pang aso. Magkaroon ng kasama si Hermes. Tapos good thing is another chihuahua. Kasi gusto namin ng chihuahua. Sana hindi maingay, no? Huwag lang sana maingay. Diba may mga chihuahua maingay? Sana hindi siya maingay. Let's see. Pag maingay, ano gagawin natin? Train. Oo. So kung naging dog whisperer na kami. So ito na yung neighborhood kung saan natin kukunin ng aso. Okay naman yung neighborhood. Very simple. Pero ang ganda ng bahay, in fairness, no? Ang ganda yung bahay. Pansin mo ba? Yes. Mga villata. Mga villa-villa. Mayayabani. Mga mamayayaman. Andito na kami. Kukuhanin na natin yung aso. Pero hindi ko alam kung pwede mag-vlog. Nakakaya naman siguro maglabas agad ng camera, no? Parang wag na lang kaya tayo maglabas muna ng camera. Nahiya ako maglabas ng camera, guys. Tanungin mo muna, baka mamaya ayaw din. Oo nga. Try ko Alam mo check naman ko kasi muna. kwan dito sa Europe ang privacy. Oo, yung privacy dito sa Europe iba. Number 8. So may garden nga siya. Ang ganda ng bahay na may area. In fairness. Pero, So, saan tayo magpa-park?
Yun nga problema natin. Ayun yung bahay, guys. Excited na tayo. Diyos ko, kukuha na natin yung ating chihuahui. Alpha P chihuahui. Yung kapatid ni Hermes. Uy, ayan na yung kapatid mo, ah. Naririnig niyo yung mga tumatahol na aso. Tinataholan na kami. Ito na. Ito yung bahay. Actually, hindi ko alam kung pwedeng mag-camera or baka hindi. Try check muna natin. Tanong muna natin. Si Hermes excited makita, oh. Ang dami niyang aso, oh. Naririnig ko yung mga tahol. Ang dami niyang aso. Ay,